welcome to my channel, The Love Tita Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine, who will serve as voice for those who cannot express their feelings for Aldab. Kamusta po kayo mga ka-non-stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy heart mga ka-Aldab! Congratulations sa nag-iisang phenomenal queen and Diyosa ng kagandahan, natural ang beauty, hindi retokada. Maine Mendoza bilang TV host of the year 2024 ng BP Choice Awards. Tulad din sa The Box Office Entertainment Awards, Female TV Host of the Year 2024. Sa dalawang award-giving body, parehong category ang napagtagumpayan ni Maine Mendoza. Sadya namang mahusay sa TV host si Mengay kahit noong nag-umpisa pa lang siya sa Itbulaga. Kumbaga, may talent na talaga sa hosting kahit bago pa lang siya sa naturang noontime show. Ngunit mas lumalabas ang husay ni Nico Maine kapag kabatuhan niya sa linyahan si Richard Jr. Mas nakikita ang hosting skills ni Maine kapag magkasama sila ni Alden. Lalo na kapag sasayaw sila na magkatamba sa isang performance, the best. Perfect couple talaga. At kapag nag-hosting ng sabay, na-out of place ang kasama nila. Napapatunganga na lang sa kanilang dalawa. Kasi iba yung interaction ng dalawa. Masyadong komportable sa isa't isa. Ito yung isa sa mga bagay na nakakamiss sa phenomenal couple na ito. Habang binabati din natin si Alden Richards bilang Actor of the Year ng BP Choice Awards tulad sa The Box Office Entertainment Awards bilang Box Office King. Parehong pangyayari sa mag-asawang Alden and Maine, parehong nanalo sa BP Choice Awards at sa The Box Office Entertainment Awards. Kaya naman congratulations sa mag-asawang Richard Jr. and Nico Menday Pocarson. Samantala, umani ng napakaraming comments si Alden Richards bilang host ng Miss Universe Philippines The Coronation Nights. May negative comments at positive comments, pero mas nanaig pa rin naman ang magagandang komento na natanggap na nag-iisang pambansang bae and multimedia star Alden Richards. Naging suki na talaga siya bilang host ng mga beauty pageant. Kaya naman mas nagiging bihasa na si Alden Richards sa pagiging host nito. Binibigyan talaga niya ng diin ang pagtawag sa lugar ng nire-represent ng bawat beauty influencers na kalahok ng Miss Universe Philippines. Masasabing grabe ang energy na ibinigay ni Alden sa mga oras na yon. And congratulations kay Miss Bulacan bilang Miss Universe Philippines. Kapag nababanggit ang Miss Bulacan, naalaala dyan ang panahon ng Miss Millennial, kung saan nagpakilala si Maine bilang si Miss Bulacan sa kanyang pagbibiro. At madalas sa panahon na ito, laging nagsiselos si Mrs. Nico Menday Pocarson. Kaya naman super halata ang relasyon na namamagitan kay Alden and Maine at hindi kayang itago. At sa panahon din na ito ay ikinuwento ni Maine and Alden ang paliligo nila sa iisang batya sa onsen sa Japan. Si Prinsipe Richard and Prinsesa Mengay, maituturing na isa na rin itong honeymoon dahil ito ay isang pribadong lugar kung saan ang naliligo ay walang saplot or totally naked. At buong pagmamalaki ito na ibinahagi nila Alden and Maine. Isa ito sa mga espesyal na resibo na sila mismo ang nagbahagi noong panahon na malaya pa silang nakapagkukwento on national television. Ito yung kakaiba sa mag-asawang Alden and Maine sa panahon na wala pang sarswela. Lahat ng ginagawa nila or yung mga interaction nila, lahat genuine, lahat totoo, walang fake, hindi scripted.
Kaya masarap balikan ang mga nakaraan nilang ganap na hinahayaan lang sila na maging malaya sa kanilang mga nararamdaman, kinikilos at sinasabi. Sa madaling salita, nasa throwback lahat ng katotohanan tungkol kay Adeline May. At nang likhain ng Zarzuela, minabuti na lang na mag-asawa na maging pribado na ang kanilang buhay pag-ibig para mapanatili na rin nilang buo ang pamilya na unti-unti nilang pinapalaki, ang Pokerson Jr. family. Samantala, ngayong kumpirmado na ang movie na pagsasamahan nila Alden and Catherine na pinamagatang Hello Love Again, November 13, 2024 under collaboration ng GMA Pictures and Star Cinema. Good luck na lang dahil no to solo project ang fandom ng Aldab Nation and True-Blooded Aldab Nation at masasabing confirmed din na ang lahat ng naganap na paingay issue lamang. Tama po, gimmick lamang po ang lahat. At dahil sa Canada ang magiging shoot nito, for sure, mamabataan din doon ang Mrs. ni Richard Jr. Walang iba, kundi si Mrs. Nico Menday Pokerson. Tulad ng pagpasyal ni Mengay sa Hong Kong sa shoot ng Hello Love Goodbye, kung saan ipinakita ni Joros ang binili nilang sapatos. Sabi ni Joros, bumili sila ng sapatos para sa mga asawa nila. Habang ipinakita niya sa video ang dalawang pares para sa kanya at sa asawa niya, gayon din kay Jeffrey na dalawang pares din at kay Alden na dalawang pares din. Kaya naman halos lahat sila alam na asawa ni Tisoy si Mengay. Lalo na si Catherine, alam niya na si Mrs. Nico Menday Pokerson ang asawa ni Richard Jr. magpasa hanggang ngayon. Kaya nga lamang tulad ng lagi nating sinasabi ng dahil sa Zarzuela Part 1, nakapribado ang buhay pag-ibig ng mag-asawang Adeline May. Hindi pa pwedeng ihayag ang katotohanan sa buong madla. Sa Zarzuela Part 1, hindi po tayo nakakasigurado kung kailan nila palalayain sa anino ni Aklang Panot ang mag-asawang Adeline May, especially si May. At sa Zarzuela Part 2, nag-uumpisa pa lamang po at sa November 13, 2024 pa ang date ng movie nila. Ilang buwan pa po ang tatakbuhin bago dumating ang November, kaya asahan na po na hindi pa po tapos ang management ng dalawa para po sa mga gimmick nila para makahatak ng mga moviegoers. Kaya't ano pa man po ang issue na ipinapaingay tungkol sa dalawang bida ng naturang pelikula, lahat po yan ay utos galing sa kani-kanilang management. Artista ka, nakakontrata ka, bayad ka, kaya't ano man ang gimmick at issue na nais nilang ipagawa, kailangan mong sumunod. Kahit sabihin ito ay paglalaro sa damdamin ng mga fans, na siya naman talagang gawain ng mga management ng mga artista na nakapag hindi ka sumunod, bibitawan ka kasi matigas ang ulo mo. Itetenga ka, hindi ka nabibigyan ng proyekto dahil may kontrata ka pa, hindi ka makakalabas para gumawa ng project sa iba dahil hindi pa tapos ang kontratang pinirmahan mo. Ito ang kalimitang nagiging problema ng mga artista. Ika nga, sumunod ka o sumuway ka. Kapag sumunod ka, continuous ang trabaho at proyekto para sa iyo. Kung sumuway ka, for sure, mawawalan ka ng trabaho. Kaya kalimitan sa kanila sumusunod para hindi mawala ng trabaho. Pero yung kay Adeline May, bukod sa ganitong klase ng patakaran sa mundo ng showbiz, sinasabing may nalabag sa kontrata, kaya kapalit ay Zarzuela. At sinasabi na isa rito ang pagpapakasal nila Adeline May noong October 22, 2016 na may kapalit na Zarzuela. Kaya naman masasabing mas pinili ng dalawa ang bumuo ng pamilya. Kaya nga lamang may kasamang anino ng Zarzuela. Kaya masasabing biktima ang mag-asawa ng bulok na sistema. Kaya ang fandom ay nananatili sa paninindigan laban sa katotohanan dahil sa pagmamahal kay Adeline May. Samantala, ika nga ng ating ka-admin,
si Baby Playmate ay nabuo noong sumunod si Mrs. Nico Menday Pokerson sa Hong Kong sa shooting ng Hello, Love, Goodbye. Kaya naman, good vibes lang po tayo magka-nonstop. Salamat po sa lahat ng nag-comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alden and Maine. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat ng nag-comment. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Aldab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Aldab Nation and True-Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone!